Dun sa mga bumili din ng tickets, I mean, I'm gonna address it right now na we apologize, I sincerely apologize as one of the COO ng Recta sa Kalye na hindi, lahat kami, ang intention namin is matuloy lang siya. Nabanggit nyo yung meron kayong event nung November 18 ata yun. Ask ko lang bakit po hindi natuloy? Alright, so technically ito yun, no? As many of the festivals na may tendency na ma-reschedule, unfortunately we are one of those. And syempre lahat ng festivals, lahat ng movement, yun yung pinaka-bangungot, no, na pwede mangyari. And hindi kami naiiba, pwedeng mangyari sa amin yun. Napansin ko din na syempre negative talaga yun sa lahat, no? And also sa mga sumusuporta sa Recta sa Kalye. And right now what we did is kaya siya na-delay, it's hindi na ako mag-name drop kasi ano to it's just a problem with the executive producer na hindi kami nag-align. So we need to make sure na alam mo yun, pag natuloy yun, mas magkakaproblema. And right now, like everybody else na tayo dumaan sa matitinding pagsubok, kami ito yung turn namin to have that. So, mas natuto kami ngayon makipag-usap ng mas maayos sa mga katrabaho namin. And again, dun sa mga bumili din ng tickets, I mean, I'm gonna address it right now na we apologize, I sincerely apologize as one of the COO ng Recta sa Kalye na hindi, lahat kami, ang intention namin is matuloy lang siya. It's not always about the money, we can get the money to somewhere else. Ito kasi vision to Ang tagal na nitong pangarap na to. And right now, with everybody helping us, and thank you so much, O-Site, for being with us today. Also, Smagla, sobrang laking tulong nito for us to para mamahal namin yung message namin. And also for Black, syempre yun yung pinakamabigat na we've been talking like since December. Yeah. We talked like 23rd of December. Dapat nag-holidays na yun. Nasa negos pa tayo. And ganun kasi sila din ka-dedicated. That time na dapat nagsasaya na sila with their family as well as us. Kailangan namin masolve to para sa mga tao. Kasi the people deserve this. Yun naman lagi ko sinasabi kay Dropout and our team na deserve nila tong show na ganito. Na isang bagsakan, makikita mo na paglabas mo dun sa venue, proud ka na ang galing ng Pilipino. Ang galing ng talents natin. And what everybody believes here, yun naman di ba? So, yun po. From the event that was postponed, wala po naging legal repercussions doon. Bakit hindi talaga natuloy? And then finally here na. So what happened in between? Actually po, sa totoo lang, hindi po natin talaga may iwasan yung mga bagay na ganyan, lalo na yung mga bumili na po ng mga tickets, no? So, especially po yung pages nila, talagang sobrang dami po talaga ng bashing. Hindi po natin maiwasan yun, lalo na sa industriya na to, when it comes to social media. Ang dami pong bashing, ang dami na rin pong mga threats na sobrang apektado na sila ng personal. So, marami pong mga ganon. And nandun pa po yung mga message na eto po, Recta sa kulungan. Alam niyo po, instead na Recta sa Kalye, Recta sa kulungan. Marami po kaming nababasa ng mga ganon. Although hindi po kami part ng page nila, pero syempre, nag-observe din kami para paano po namin ipapaliwanag yung magiging side po ng Recta sa Kalye. Dahil syempre po, yung mga nagre-refund, meron po doon nangangatwiran na pinaghirapan namin yung pera na yan para makabili lang ng ticket. Dahil gusto talaga namin mapanood yan. Hindi nyo rin po sila talaga masisisi kung wala po talaga silang fixed or klarong maisasagot sa bawat mga nagre-reklamo doon. Pero po, ngayon, kumbaga malakas po ang loob ni Mong ngayon na nandito po sa harap. Malakas po ang loob niya na humaharap sa inyo na tuloy na tong event na to. And ang mangyayari po kasi yung iba gusto talagang mag-refund. Ang gusto lang po namin ipaliwanag sa inyo na magkakaroon po tayo ng proseso para po doon. And sa ganon, at least, maliwanagan na rin po sila na hindi po nila tatakbuhan to. Kasi kung tatakbuhan nila, wag na po silang humarap dito. Diba? So, hindi po nila tatakbuhan ito on behalf of Black Entertainment. Kaya nga po kami nandito na para po tumulong po para matuloy na po talaga itong event na to. And sana po, doon po sa mga nagsasabi po ng mga masasakit na salita at mga masasama na pwedeng mangyari sa kanila, alam niyo po yun,
iniling ko lang na itigil na po natin yan kasi po gagawa na po natin ng paraan yan. And sila po mismo ang maglalabas ng statement po sa page nila para po ipaliwanag na po yung side nila, and at the same time po na sana po wag na po silang mag-alala kasi lahat po yan on process na po. And yun nga po yung tinatanong nyo kanina kung nakarating na po sa ganun. Siguro po yung iba na naglalakas loob na mag-file, pero naghihintay din naman po sila nung kung ano po yung mga demand sa kanila. So wala pa, as of now wala naman po. Pero po ito ngayon, kaya po nandito kami, kaya po kami naglabas ng conference na ganito para ipaalam na rin po dun sa mga nagre-refund, kasi yung mga gusto pong mag-refund, handa na po nilang sagutin kung ano po yung mga katanungan nila, lalong-lalo na po doon sa pag-release ng funds. And then, syempre po, lahat naman po by process. Napaka-noble po na ginagawa ninyo, no, to shoulder the losses. But on the part naman po of CC Direct, meron po ba kayong ginagawa, at least from the talents that may be performing, meron po bang willing na, let's say, magbaba ng fees niya, para naman din hindi masyadong burden. I mean, it is a burden for the producer already. Yeah, but actually first, gusto ko muna din again, sa kabuuan ng Rekta sa Kalye, no? Everybody knows us na, lalo na ako, like, sumampa ako sa Rekta sa Kalye is because I align with their vision first, no? Yun talaga. And I would like to apologize din. Kasi kami naman, organizers kami, pag yung executive producer yung nagka-problema, damay-damay yun. Lalo na rin kami, yung mga nasa baba nun. And for me, I think yung mga artists, doon ko naramdaman yung camaraderie ng artist. Kasi iba dito nakatrabaho ko na bilang direktor, yung iba dito nakakausap ko bilang tao, and even Dropout made, kumbaga, like a lot of connections na pinagbigyan kami. Dapat kasi refunded, dapat kasi forfeited na yung mga yan, but they still gave us a chance na hindi pa magdagdag, kundi gawin natin to, men, dahil culture na yung pinag-uusapan, hindi na to yung parang yung festival lang na para sa pera-pera lang. I'll be honest, kasi ako naman, kumbaga, anong ginawa ko is, I love the vision. Yung sa money part, konti niya lang talaga yun eh. Kumbaga, pag di namin kontrolado yung pera, wala kami magagawa. But right now, that's the reason why we kept the whole 2 months sacrificing holidays, sacrificing family gatherings, just to make sure that we bring back the show. Mahirap gawin din yun, and also for the part of Black, they could have like declined on the get-go. Ang daling i-decline nito, but they saw where we are and where our heart is. Yun ang muna yung soul ng ginagawa namin. And I'm actually surprised that this is happening right now. Yung sinasabi nilang gusto nang magpakamatay, that can always happen to a lot of organizers. Even myself, I thought of that, di ba? Pero wala para to sa tao yung ginagawa namin. And kung mangyari man yun, di ba, at least ito, naiwasan siya. Hindi naman sa parang inaano ko yung kasi gusto namin bigyan ng show yung mga tao Yun lang siya. Nang maganda. But you should, yung producer, yung producer, I mean, as you were saying, wala namang wala pang nagsasampa ng kaso sa inyo. Pero definitely, if that's the story, then yung producer din na dapat manapos. We are currently, you will get there. We will very currently working on that kasi grabe rin yun. Like if I'll be in the corporate law and whatever, like the moral damages, that's different. Kasi kami din naapektuhan. Like ako, pag nakatrabaho ako ng mga tao, they know that I don't do that. Kaya po ako tumagal ng bahagya. And syempre, inaalagaan ko din yung sa directors ng pamilya ko. Inaalagaan ko yung surname ko na yun. And yun nga lang, na nadali tayo. Alright, last question. Please. Ano po yung difference ng lineup before to the lineup on April 13? Yung lineup before po, dun sa November po, yung November po ba na hindi ko natuloy. Nandun pa po kasi si Parokya ni Edgar. Sino pa yung nandoon? Yung bago na po ba yung tinatanong niyo po? Kasi Difference daw. Anong difference? Yes. Yung line-up na po ngayon kasi ang namumuna dito, sige, si Mom na lang po. Okay. Sorry. Bali ngayon po, bukod sa hip-hop, yung kaibahan lang yung sa hip-hop and sa rock bands natin or sa OPM bands natin, nagdagdag pa kami ng isang
genre na inaabangan talaga din ng mga Pinoy. Like, for example, yung ang pinaka P-pop. Yun na yun. Kasi it's a celebration of the Filipino music. So, sinama na rin siya. And with the Sino mga P-pop artists? actually, ayun. So, sa P-pop, Black Entertainment do have a lot of great talents na nakita namin. Nung napanood namin sila, meron si Black Purple, si Six Sense, Black Flowers, yun, grabe yung mga yun. And Yara, yun, sorry. Yun yung Y-A-R-A? Yeah. Yes, and kung nakita nyo sila when they practice, when they do like the music videos, ito yung hindi pa masyadong na-open ng Filipino, well, syempre we have the band like SB19, sobrang galing din, and may mga to follow na rin ng mga galing. And pag napanood nyo sila, it's like the same thing. Ang galing din ng so it's a dance, pop music. Ngayon lang din ako nagalingan sa P-pop after ng SB19, so yun yung mga kaibahan, and also the activities. Mas marami kaming iniba, mas marami kaming yung mas achievable, yung mas realistic, but we think the audience will enjoy as well.